kahit di nila maintindihan, ako raw ay nahihiba. Being your woman will make her life miserable. She will be eaten alive by the press at ng lahat ng mga kalaban mo sa politika. Makakayanan ba ito ng isang tulad ni Melody? Nahihirapan akong aminin kay Melody na gusto ko siya. Paano naman po si Miss Lorraine? Magkaiba sila. But Mom would always say that Lorraine is the better choice. Keep na lang tayo ulit pagbalik natin sa school. Sana mas makalala pa natin ang isa't isa. Ingat, Nina. Di ba yun yung naaway sa'yo? Okay na ba kayo? I guess so. Maybe it's time to make it official. I think the public has the right to know kung sino ang itinitibok ng puso ng presidente ng Pilipinas. Dahil magkaibigan tayo, gusto kong sabihin sa'yo, natutulungan tayo, Sir Kurt. Kung gusto mo siya, sabihin mo lang sa akin. Sabi sa akin ni Lorraine, meron daw umaali-aligid na babae sa presidente. Maybe it's the Yaya? Is he nuts? He's going to destroy his political career. Lorraine is perfect for me. But is the perfect one the right one? What if hindi pareho ang gusto ni Glenn Acosta, the president? At Glenn Acosta, the ordinary man. Sino ang mas dapat masunod? Kaninong happiness ba ang mas importante? Meron pa bang ibang nagpapasaya sa inyo ngayon? Buhay pag-ibig ng presidente na palang pinag-uusapan dyan, ah. Oo nga, Tay. I heard the rumor that you're interested in someone other than your Chief Communication Officer, Miss Lorraine Prado. Eto na, Tay! Sasabihin na niyo yung pangalan ko! Sino kaya yun? Interesado kayo sa isang katulong. Of course, walang katotohanan yan, Marnie. In fact, Mr. President, sabihin na ba natin, the President and I are dating. Totoo ba yung sinasabi ni Miss Lorraine Prado? Oh, yes. We are. We are dating. Tanga-tanga ko, Tay. Alam ko namang imposible, pero umasa pa rin ako. Alam mo, anak, minsan di mo talagang maiwasang masaktan eh. Kapag natuto ka na magmahal. Kasal na ba ang sunod after nito, Dad? Kids, don't pressure your dad. Nathan, Nicole, your Tita Lorraine and I are just getting to know each other. Walang kasal. Tita Lorraine, I hope you will be good to us. Parang si Yaya Melody. Umiiyak ka ba? Hindi. May nabalitaan lang kasi akong bad news. Ako din. Inis din ako eh. Kasi inamin ni Dad na he's dating Tita Lorraine. Ayaw mong dinedate ng daddy mo, si Ma'am Lorraine? Ayoko kasi magkaroon ng kapalit si Mommy ever. Eh ano naman, di ba? Kung mag-date sila, hindi mag-date sila. Wala naman akong pakialam din eh. Wala naman karapatan ko, di ba? Wala! Di ba? Sinasabi ko na sa inyo, wala kami ni Lorraine. Dad, just admit it. You and Tita Lorraine are dating. You like her, she likes you, and that's it. Hindi nga, Nina eh. Hindi kami ni Lorraine. Hindi kami. Yaya Melody! Okay. Sir, sorry po. Late po ako bumalik. May tinapos lang po ako. It's okay, Yaya Melody. Actually, kanina ka pa naman hinihintay. Yayayain po sana namin kayo mag-swimming ngayon. Okay lang po ba sa inyo, Yaya? Sige na, Yayo. O naman, sige, sasamahan ko kayo, pero hindi ako magsaswimming, ha? Melody, I owe you an Okay explanation. lang po, sir. Wala po yun. Dad, ano yung explain mo kay Yaya? Wait. Is this related sa bad news na sinabi mo sa akin kanina? Kung ba't ka umiyak? Umiyak ka kanina. Opo, sir, pero tungkol lang po yun sa pamilya ko. Dad, pinaiyak mo si Yaya? Ano nangyari? O ano anak, bilib ka na.
Kalat na sa social media yung relasyon ninyo ni Glenn. Diba sinabi ko naman sa'yo matutulungan kita. Thanks, Dad. And thanks to you too, Marnie, for the push that Glenn and I needed. Kahit na nabubwisit ako sa'yo dati. Because you made my work so difficult. But I guess I can learn to like you. Since close ka kay Dad. Anything for your dad, Lorraine. Marnie, gusto ko sana susugan mo yung angulo tungkol dun sa pagiging first lady ng anak ko. Gusto kong palakihin mo na karapat dapat ngang maging first lady at umupo sa tabi ng presidente ng Pilipinas ang anak ko. Isn't it too much, Dad? My credentials will speak for themselves. Hindi naman, anak. Actually, pinabibilis lang naman namin yung pagtira mo sa palasyo. Excuse me, Dad. I have to take this call. Basta, Marnie, hindi dapat malaman ni Lorraine kung ano yung end goal natin. Siyempre, si Tito pa rin ang boss natin dito. Yes, that's right. Basta pagdating sa dulo, kinakailangan maging first lady ang anak ko. Pero siyempre, ang pinaka-importante sa lahat, dapat ako na magiging presidente ng Pilipinas. Kids, there is something... Hindi, walang kasalanan ng daddy nyo. Hindi siya yung nagpaiyak sa akin. Yung pusa ko lang kasi. Namatay. Eh, ano yung i-explain ni Dad sa'yo, Yaya? Ay, yung daddy mo kasi, nagpaalam kasi ako kanina kung pwede akong bumalik sa Maynila. Kasi ngayon yung libing ng pusa ko. Hindi naman siya pumayag, kaya naiintindihan ko naman. Really, Dad? Hindi mo pinayagan si Yaya? Yeah. Melody, nakikiramay ako. Okay na, tara na. Alam mo, kung nasan man yung pusa ko ngayon, sigurado ako masayang-masaya siya. O, tara na. Halika na. Swimming na tayo. Tara na eh. Oo, tara. Nakakakilig talaga yung announcement ni Sir kanina. Kinikilig ako sa... Nakakakilig. Bagay na bagay talaga. OA mo. Parang hindi naman masyado. Ako hindi ako masyado kinilig. Sakto lang. Eh, paano tatago sa'yo yun? Kapal-kapal ng pagdadaanan bago ka kiligin. Talaga? Melody, kamusta ka? Sakit? Pepita, tama na. Hindi naman ako affected. Hindi affected. Tingnan mo nga yung mukha mo. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Ay, ansya ka muna naman. Hindi ka na fresh. Wow, edi ibig sabihin, ikaw affected ka since birth. Wow! Congrats! Since birth na affected ka, affected tayo lahat! Ang saya-saya! Thailand is requesting to reschedule the meeting from 2:30 in the afternoon to 1 p.m. na po. Would that be okay? Excuse me. Okay. Ate Norma, meron tayong request sa mga bata. Gusto nilang mag-dinner, pero lechon ang gusto nila. Meron ba tayong lechon galing Cebu? Opo, sir. Initi ko po para malutong ang balat. Excuse me lang po. May gagawin lang po ako sandali. I think there's something going on between Dad and Yaya. Anong something? I don't know. Basta meron silang di sinasabi sa atin. There's nothing going on between the two of them. Yaya made it clear na she's not interested in Dad. Tama ba yung nakikinig ko, ate? You're defending Yaya Melody.
Eh, di ba lagi mo siya inaaway nun? Well, mali yung intindi ko sa intentions niya dati. But, now I know she's just doing her job, which is to take care of us. Kaya let's not think so badly of her dahil bad karma yun. Hindi naman sa minamasama ko si Yaya ate. I actually like her. I'm just curious kung anong nangyayari. May pinag-awayan ba sila? May nagawa bang mali si Dad at pinagtatakpan siya ni Yaya? Okay, Nicole, you're overthinking. And overthinking is bad. Melody. Melody. I thought we were okay. Feeling ko parang iniiwasan mo ako. Hindi ko kayo iniiwasan, sir. Iniwanan mo ako doon kanina eh. Meron pa naman ako sana sasabihin sa'yo importante. Sorry, sir. Marami lang talaga akong kailangan gawin. Ano, magpunas ka ng dahon? Alam mo, kausap ko yung mga anak ko kanina, wala naman silang kailangan sa'yo. Eh di ikaw, sir. Maraming may kailangan sa inyo, di ba? Dahil presidente kayo. Sige po, sir. Alis na po kayo. Melody. Makinig ka sa akin. Meron akong gustong papaliwanag sa iyo sa nangyari ka. Sir, hindi niyo naman kailangan. Makinig ka sa akin, please. Importante to. Nangyari na yun. And I think it's for the best. Alam ko naman po yun, sir eh. Pangit sa isang katulad ninyo ang ma-involve sa katulad ko. Hindi naman kasi Yaya ang nakakatuluyan ng isang presidente dito. Hindi mo naiintindihan eh. Pag na-involve ang isang katulad mo sa isang katulad ko, magiging circus ang buhay mo. Paglalaroan ka ng lahat ng mga politiko kong kalaban. Hindi lang ikaw, buong pamilya mo. Sir, ako ba talagang iniisip mo? O ang sarili mo? Kapakanan ko bang inaalala mo? O ang posisyon mo? Kasi ako, sir, kaya kong gawin ang lahat para lang maabot ka. Pero ikaw ba, kaya mo bang bumaba para makatuntong sa lupang inaapakan ko? Melody, nanggaling na ako sa baba. Pero ang hirap ng hinihiling mo sa akin. Sabi ko sa'yo, mami, nilapitan agad si Satina mo. Paano ko tatalikuran ang posisyon ko? Paano ko bibitawan ng tungkulin ko? Sir, hindi naman ganun yung hinihiling ko sa inyo eh. Ang sa akin lang, kaya kong ipaglaban kung anong nararamdaman ko para sa inyo. Pero ikaw ba, kaya mo bang ipaglaban kung anong nararamdaman mo para sa akin? Oh, malandi talaga ng melody na yan. Malandi talaga. Sinasabi, tingnan mo. Ako nang pinili ni Glenn, ah. Malamang, ma'am. Ikaw talaga pipiliin. Pero sa tingin ko, nagmakaawa talaga yung melody na yan. Para siya talaga ang piliin. Ano gusto niya dyan sa Yaya na yan? Sir, huwag pala kayo mag-alala. Hindi naman ito makaka-apekto sa trabaho ko. At tutuparin ko pa rin yung pangako ko sa inyo na hinding-hindi ko iiwan yung mga anak ko. Pangako yun, Mr. President.
O anak, napanood namin sa balita yung anunsyo ni Presidente. Kamusta ka na? Okay lang po ako, Nay. Mabuti naman. Pero huwag kang magre-resign, ha? Pero anak, okay lang din na hindi maging okay. Ano mo ba, Nay? Mukhang nakakahalata nga yung mga alaga ko sa kung anong nararamdaman ko eh. Kaya sinabi ko na lang sa kanila na dahil sa alaga kong pusa, kaya ako nagkakaganito. Ay, naku, huy. Masama magsinungaling, ha? Pero naintindihan naman kita. Paminsan-minsan, kinakailangan nating magsinungaling sa mga mahal natin para hindi masaktan. Alam mo ba, nung pinagbubuntis ko yung si Jem Rose, muntik na kami maghiwalay ng tatay mo. Talaga, Nay? Seryoso ba yan? Oo, no? Kasi yung tatay mo, masyado naging busy sa trabaho. O, gabing-gabi na ko umuwi, buntis ako, kaya nagduda ako na may ibang babae si Florencio. Ay, naku, bonggang away namin, no? Halos palayasin ko yung tatay mo sa bahay. Kasi nga, mas pinili ko na magduda kaysa paniwalaan si Florencio. Yun, wala naman pala talagang babae. Ay naman magkaiba naman yung sitwasyon ko sa inyo. Si tatay, hindi nagkaroon ng iba. Pero yung taong gusto ko, pinagsabi sa buong bansa na iba yung gusto niya. Ano na kami? Wow, kayo ha? Alam mo, kaya ka nasasaktan Kasi ikaw lang naman ang umaasa na may kayo. #RealTalk. O, akala mo, hindi ko alam yan, ha? Sinasabi ko lang naman, anak, mahihirapan ka sa sitwasyon mong yan kung hindi kayo mag-uusap ng maayos ng amo mo. Sinubukan ko na pong kausapin siya, kaya lang... Kaya lang ano? Basta iiwasan ko na lang talaga siya. Paano mo maiiwasan yan? Isang bubungan tinitirhan nyo? Di halos araw-araw kayo nagkikita. At saka anak, kilala kita. Sigurado ako ilang beses mo nang sinabing iiwasan mo. Pero pag tinawag ka, kinikilig ka naman. Kaya mahirap paniwalaan na maiiwasan mo. Hindi naman siya inaalagaan ko, kundi yung mga anak niya. Alam mo, ikaw may katigasan ng ulo mo. Mana ka talaga sa tatay mo. Ganito na lang, huwag kang magre-resign. Pero, bakit hindi ka muna magbakasyon dito ng ilang araw, magpalipas ka ng sama ng loob? Total, sigurado ako papayagan ka ng presidente kung magpapaalam ka ng maayos. Total, siya naman ang dahilan kaya broken-hearted ka At saka anak, para maiwasan mo yung Lorraine na yon, kalma ka lang. Sira ulo lang ang babaeng papatol doon. Kaya kong ipaglaban kung anong nararamdaman ko para sa inyo. Pero ikaw ba, kaya mo bang ipaglaban kung anong nararamdaman mo para sa akin? Sir, we have to go. Conrad, magkaibigan kayo ni Melody, di ba? Nagalit yata siya sa akin nung huli kami nagkausap. Kamusta siya? Yes, sir. Meron ko bang sasabihin? If I may konti lang po akong sasabihin. Sige na. Sir, technically, you just admitted na may gusto kayo ibang babae. Siyempre, masakit po yung kay Melody. At hindi ko po ito sinasabi dahil boto ko sa kanya because I am not, don't get me wrong. But sir, masakit po yung nangyari para kay Melody. Konti lang pala. Lorraine will be good for my presidency. Pero sir, good din po ba siya sa puso niyo? Conrad, isa lang ako. Ang mga kababayan natin, 100 milyon. Sir, sa tingin niyo po ba, hindi po kaya ibigay ni Melody ang kayang ibigay ni Ma'am Lorraine? Sir, paano niyo po malalaman? Never niyo po pinagbigyan ng chance si Melody patunayan ang sarili niya. Talk show host ka rin, yan dahil mong sinabi.
Sige na, magbakasyon ka na. Para makasama ka namin ng mga kapatid mo. Bakit bakasyon lang? Ma'am. Why don't you make it permanent, Melody? Ako nang bahala sa separation pay mo. Teka muna! Si Lorraine ba yan? Iharap mo sa akin yung babae niya. Sa paano ugali niya na? Siguro isa yung nanay mo sa mga nangangarap na makatuluyan mo yung president. Sorry, pero narinig mo naman, di ba? Ako ang pinili ni Glenn. Aba! Ang yabang ng babaeng yan ah! Nako! Pupunta ako dyan! Patitigim ko sa kanya itong tsinelas ko, ha? Nay, labas ang nanay ko sa issue natin. Hoy! Anong labas? Kasali ako dyan! Papatikim ko talaga itong tsinelas ko sa kanya! Hoy! Babaeng malantod! Magpakita ka sa akin, ha? Talagang ikaw pupuntahan kita, lagot ka sa akin. Nakala mo ba? Ha? Nay, mamaya na tayo mag-usap. Tatawagan ko na lang kayo mamaya. Ma'am Lorraine, ano nga yung pinag-uusapan natin? Okay. Pinapaalala niyo sa akin na kayo ang pinili ni Sir Glenn? Okay lang naman. Wala namang problema yan. Sige po. And yet, you can't keep your hands off him. I saw you two last night. And I am here to tell you na you can't have him. You hear me? Yes, ma'am. You don't walk out on me. Ma'am, nananahimik po ako dito, ano? Kayo po yung sumugod at inaway ako. Ano pong sabi nyo? Inaagaw ko si Sir Glenn? Bakit? Pagmamayari niyo po ba siya? He's already committed to me. Oh, ba't ka tumatawa? Eh kasi ma'am, na-insecure kayo sa akin. Sa tingin niyo po ba talaga, kaya kong agawin sa isang katulad ninyo sa Sir Glenn? Naman, manggas lang ng damit ang lamang ko sa inyo. Kaya pwede po ba, huwag na kayo ma-insecure sa akin? Excuse me? Ako? Ma-insecure sa'yo? I don't like you. I don't trust you at all. Oo, gusto ko nga ng mga anak ni Glenn. Pero once na naging first lady ako, alam mo kung anong unang gagawin ko? I'll get rid of you. Maid. Sige, pwede ka na mag-walk out. Hello, Nay. Pasensya na kayo kung hindi ulit ako nakatawag kanina. Ano? Nag-usap na kami ni Melody. Mukhang hindi kami magiging okay hanggat sarado yung pag-iisip niya dun sa napag-usapan namin. Sir, mawalang galang na po. Hindi ko po alam pinagdadaanan ninyo dahil hindi po ako presidente. Pero kung ako lang, pipiliin ko po ang mahal ko. Ay, nako. Melody? Melody? Pwede bang magtanong sandali lang? Di sanay sa lukso at bilis ng pagtibok ng puso kong kumakaba. Baka naman masagot kung sakali. Magising na siya sa katotohanan. Ano sinasabi mo, Pepita? Eh kanina pa nga nagdadrama yan si Melody mula nang dumating kayo galing Cebu. Eh mukhang hindi nakayanan yung announcement nyo na nagde-date na kayo ni Miss Lorraine. Hindi nakayanan. Gusto ko sana puntahan si Melody. Bakit mo ba kailangan puntahan si Melody? Umalis siya dahil meron siyang hindi nagustuhan. Nangako siya sa amin, sa mga anak ko na hindi siya aalis. Ano ginawa niya? Umalis siya! So, nasaktan niyo si Melody?
20 times nang tumawag si Mr. President, sagutin mo naman, nakakahiya, ah. Eh, alam mo na ba ang sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko na sa kanya na hindi na po ako makakabalik. Magre-resign na po ako. Hello, sir? Hello? Sir? Hello, sir? Wala yata signal. Hello, sir? Sir? Hello? Melody? Bakit bang ngiti mo pag sa'kin ay iba? Tayo ba'y pareho na nang nadarama? Dapat bang aminin na ang puso